Si Aling Rosa ay isang aborsyonista. Kilala siya sa lugar nila. Marami palaging nagpupunta dito. Mga kababaihan, karamihan ay mga teenager. 50 years old na si Aling Rosa. 8 ang anak niya. Lasinggero naman ang asawa niya. Siya lang ang mag-isang bumubuhay sa pamilya nila. Sa loob ng isang araw ay marami siyang nilalaglag na mga bata. Wala siyang takot, basta't kumita lang siya ng pera. Mahilig din si Aling Rosang magsugal. Lagi siyang maraming pera. Isang araw, huminto ang isang kotse sa labas ng bahay ni Aling Rosa. Mukhang mayaman ang babae at malaki ang tiyan nito. Kumatok ito sa bahay ni Aling Rosa. Pinapasok agad siya sa loob ng bahay. Magpapalaglag daw siya, ang sabi ng babae. Mahirap na yan, kasi malaki na ang tiyan mo, sabi ni Aling Rosa. Babayaran kita ng doble. Basta't gawin mo lang ang gusto ko, sabi ng babae. Dahil sa mukhang pera si Aling Rosa, pinahiga niya agad ang babae. Mga 5 oras na ang nakakalipas nang lumabas ang babae na putlang-putla. Sumakay agad ang babae sa kanyang kotse. Pinaandar agad ito ng kanyang driver. Maya-maya lang, lumabas na si Aling Rosa. Pumunta na ito sa sugalan. Si Aling Rosa ay walang puso. Wala rin siyang pakialam sa mga bata na pinapatay niya araw-araw. Isang gabi ay may pumunta kay Aling Rosa na babae. Meron daw magpapahilot dito. Pag sinabing hilot, ay alam na ni Aling Rosa kung ano ang ibig sabihin nun. Meron na namang magpapalaglag ng bata. Sinabi ni Aling Rosa sa babae na may gagawin muna siya sandali. Susunod na lang daw siya. Bigay na lang daw yung address, sabi ni Aling Rosa. Mga ilang sandali lamang ay sumunod na si Aling Rosa. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa address na binigay ng babae. Dito na po tayo, ang sabi ng tricycle driver. Lalakad na lang po kayo papunta sa palayan at makikita nyo na ang bahay na hinahanap nyo, ang sabi ng driver. Naglalakad na papuntang palayan si Aling Rosa. Madilim sa daan. Mabuti na lang at may dala siyang flashlight. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang biglang may sumutsot sa kanya at lumapit sa kanya ang isang bata. Kinausap niya ito. Bakit gabi na? Nasa labas ka pa. San ka ba nakatira? Sabi ni Aling Rosa. Ikaw na lang ang bata sa labas. Halika, sabayan mo ko. Sobrang dilim dito. Ihahatid na rin kita sa bahay nyo, sabi pa ni Aling Rosa sa bata. Tango at ngiti lamang ang sagot nito. Habang naglalakad sila, biglang nagbago ang mukha ng bata. Agad nitong dinamba si Aling Rosa at handa na nitong kagatin. Sumigaw sa takot si Aling Rosa at nakatakbo ito. Sigaw na siya ng sigaw habang tumatakbo. Napunta siya sa gitna ng palayan. Nang bigla siyang dinamba
ng tiyanak sa likod at kakagatin sa leeg. Sigaw na siya ng sigaw. Agad naman itong sinaklolohan ng mga tao. Kitang-kita nila na kumaripas ng takbo ang tiyanak. Patungo ito sa madilim. Tumakbo ito sa kakahuyan. Agad itong hinabol ng mga tao. Mabilis itong nawala sa dilim. Dahil sa alagad ito ng dilim, madali itong nakapagtago sa kakahuyan. Hinatid siya ng mga tao sa sakayan ng tricycle at sumakay agad si Aling Rosa. Bumaba si Aling Rosa na parang wala sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nang pumasok siya sa loob ng kanilang bahay, may nag-aantay sa kanyang mga pulis. Dinala si Aling Rosa sa presinto. Namatay daw ang babaeng nagpalaglag kay Aling Rosa. Nakulong si Aling Rosa. Pinagbayaran na niya ang mga kasalanan na ginawa niya. May mga gabing sumisigaw si Aling Rosa. May mga bata raw na gusto raw siyang patayin. Hanggang sa kulungan ay hindi siya nilulubayan ng tiyanak. Lagi itong nagpapakita sa kanya. Hindi na nakakatulog at hindi na rin nakakakain si Aling Rosa. Hanggang isang araw, nawala na sa sariling pag-iisip si Aling Rosa. Dinala siya sa mental hospital. Habang dinadala si Aling Rosa sa mental, ay sumisigaw ito ng tiyanak-tiyanak. Nasa sasakyan raw ang tiyanak. Sigaw na ito ng sigaw. Nagsalita ang isang pulis. Kahit wala na raw sa sarili si Aling Rosa, ay hindi pa rin ito tinitigilan ng kanyang konsensya. Ang tawag daw dito ay karma. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po.